Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dasyo. Taong 1993. Probinsya ng Cagayan. Dasyo, ngayong nandito ka na sa bahay ni Lolo Empleo, wala kang ibang gagawin kundi magbantay ha. Susunduin kita sa susunod na buwan. Saktong pasukan. Magpakabait ka ha. Huwag kang pasaway. Matanda na si Lolo. Wika ng ating Siliana. Maingat na inilapag ni Dasyo ang dalang mga gamit sa papag. Sinusuri ang bawat sulok ng kwartong magsisilbing tulugan. Ngayong nandito na sa bagong bahay. Dagdag pa ni Liana, si Lolo Empleo ay ama ng yumaong lolo. Naging palaisipan din sa kanya ang inabot ng edad nito na sa mahaba-habang panahon, nauna pa ang mga anak na sumakabilang buhay. Nung makita niya ang matanda, natulala pa saglit. Hindi tugma ang edad sa itsura. Hindi masyadong kulubot ang balat. Malusog ang pangangatawan niya at tila hindi dumaan sa anumang sakit na madalas indahin ng matatanda. Maitim pa ang buhok nito. Maayos ang pananalita. Kumpleto pa ang mga ngipin sa unahan niya. Namangha na lamang itong nakatitig doon. Lolo Empleo, ito po pala si Dasyo, kapatid ko at apo nyo. Siya po ang makakasama ninyo. Hindi ako pwede. May trabaho po ako. Ito walang pasok oh. Sa susunod na 2 buwan pa. Dasyo, halika't magmano ka. Wika ni Liana. Lumapit si Dasyo at marahang hinawakan ang kamay ng matanda sabay mano. Ilan ba ang lahat ng anak ni Mikmek? Iba rin ba yung si Risa? Lolo, 3 po kaming anak ni Mikmik. Panganay po ko. Si Risa ang pangalawa. Tapos itong si Dasyo ang bunso. Ganun ba? Hindi ba ito namamahay? Marunong ba sa gawaing bahay? Lalo na sa pagluluto. Hindi na kasi ako nakakatayo ng matagal. Opo, Lolo. Si Dasyo na ang bahala sa gawaing bahay. Marunong na ang batang to. Tinuruan niya ni Papa eh. Uy ate, ang usapan sasamahan ko lang sa bahay ah. Bakit parang alipin ako dito? Gawaing bahay lang naman. Para kang ano? O sige na. Aalis na ako ha. Mamayang gabi ang punta ko ng Maynila. Alagaan mo si Lolo Empleo. Ha? Huwag ko lang talagang marinig na may kabalastugang kang ginawa rito. Wala kang baon sa akin. Oo na. Ako na ang bahala kay Lolo Empleo. Mukhang magkakaintindihan naman siguro kami. Wika ni Dasyo. Nang sila na lamang ang naiwan sa tahanan, nagdadalawang isip si Dasyo na makipag-usap sa matanda. Ngayon pa lamang sila nagkita kaya naninibago ito. Ni hindi malaman kung paano pakikitunguhan niya. Paurong-urong sa paghakbang sa tuwing maiisipang humarap. Mabuti na lamang, si Lolo Empleo na ang nagkusang kumausap sa kanya. Mahihain pala ang bunso ni Mikmek. Halika rito. Huwag kang mahiya. Pamilya tayo rito. Wika ni Lolo Empleo habang nakangiti sa apo. Naupo si Dasyo sa katapat na upuan. Nagharap silang dalawa. Nagkatitigan pa sa loob ng ilang segundo bago may nagkusang magsimula ng usapan.
Tuwang-tuwa si Dasyo na magkwento ang matanda tungkol sa buhay nito noong kabataan. Lalong-lalo na ang paboritong alaala tungkol sa alagang balintong na natagpuan sa gubat. Nagpunta pa sila sa tagong silid sa loob ng tahanan, kumbaga nasa underground, upang ipakita sa kanya ang nasabing hayop. Hindi makapaniwala si Dasyo nang makita ang balintong sa totoong buhay. Madalas, sa telebisyon lamang niya ito nasisilayan. Malaki ang balintong na malayang tumatakbo sa kabuuan ng silid. Madami naman itong pagkain, iba't ibang insekto sa harapan. Ang tangkad nito ay hanggang tuhod niya. Dahan-dahan pang lumapit nang makita siya. Grabe, hindi ko akalain na makakita ako ng balintong. Ang laki nito, lolo. Gaano po ba siya katagal dito? Tanong ni Dasyo habang hinihimas ang matigas na katawan ng hayop. Mahigit 70 taon na siyang nasa akin na po. Ang tagal na, no? Tugon ni Lolo Empleo na ikinagulat ng binata. 70 taon? Ang tagal na pala, lolo. Sigurado ka ba? Baka naman binibiro mo lang ako. Natagpuan ko siya noong edad 33 pa lamang ako. 103 taong gulang na ako ngayon na po. Katulad ng sinabi ko, natagpuan ko siya doon sa gubat noong panahong mahilig pa akong mangaso. Maulan na mga sandaling yon, napansin ko ang balintong. Akala ko nga nung una kung anong hayop lang, dahil wala akong makitang ulo at mga paa. Hindi pa siya ganong kalaki. Nabubuhat ko pa. Inuwi ko sa bahay dahil nagandahan ako. Tapos napansin ko na lang na lumabas na ang ulo at mga paa. Pero alam mo ba kung ano ang binigay niya sa akin? Pagsasalaysay ni Lolo Empleo na may pahabol pang tanong sa hulihan. Anak ng balintong? Ano po ba, lolo? Wala akong maisip eh. Isang bato na hindi ko akalain na magbibigay sa akin ng pambihirang kakayahan at lakas. Isang mutya, iho. Wika ni Lolo Empleo. Napakura pa si Dasyo. Hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ng lolo. Nang mapansin ito ng matanda, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ito, ang bato na ito ay maliit lamang pero malaki at maraming kayang gawin. Mga kakayahang mahihirapang kang paniwalaan dahil sa hiwagang taglay. Apo, hindi lamang kasaganahan sa buhay ang hatid ng mutsyang ito. Kaya ka ring bigyan ng lakas para talunin ang banta ng mga nilalang, katulad ng aswang. Wika ni Lolo Empleo. Mas lalong hindi nakapagsalita si Dasyo. Nasa tamang edad naman na pero hindi niya maintindihan ang narinig. Natawa na lamang si Lolo Empleo nang makitang nakatingin lamang siya. Hayaan mo po. Maiintindihan mo rin ang mga sinasabi ko. Malay natin, isa sa mga araw na ito, makakakita ka ng pangyayari na gugulantang sa iyong pag-unawa. Halika, bumalik na tayo sa itaas para makapagmeryenda. Kugas, iiwan ka muna namin dyan. Babalik kami mamayang gabi. Pagpapaalam ni Lolo Empleo sa alagang balintong na pinangalan ng Kugas. Sa pagsapit ng hapon, walang ibang ginawa ang maglolo kundi ang magkwentuhan. Buhat sa mga salitang hindi pa nauunawaan. Nahirapan si Dasyo na intindihin ngunit tumatango na lamang ito upang magpatuloy ang usapan. Nang pumatak ang 6:00 ng gabi,
Saka lamang sila natigil dahil kinakailangang magluto ng hapunan. Si Dasyo ang gumawa ng gawaing kusina. Samantalang naupo sa sala si Lolo Empleo. Nanonood ng balita sa telebisyon. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagsalo na sila sa pagkainan. At kahit kumakain, hindi pa rin mapigilang magsimula ng panibagong kwento. Naaaliw na lamang din si Dasyo dahil sa kabila ng maraming bagay na hirap niyang intindihin, meron naman itong natutunan. At sa paglipas ng bawat minuto, lumalalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Alam mo, Apo, ikaw pa lamang ang kinikwentuhan ko ng aking buhay bilang isang antingero at manunugis ng aswang. Noong kabataan ko, edad 33 hanggang 38, 5 taon ang inilaan para matutunan ang lihim na karunungan. Katuwang at guro ko noon si Mang Muling, na siyang nakapagsabi na nararapat ako sa tungkuling ito. Tinuruan niya ako mula sa mga dasal hanggang sa paraan ng pagligpit ng bangkay ng mapupuksang aswang. Nung edad 40 na ako, dito na nagsimulang manugis ng aswang. Napadpad ako kung saan-saan. Hinahabol, tinutugis ang bawat nilalang na walang awang hinahamak ang tao. Madalas kong makalaban noon ang aswang na mandarage. Yung parang ibon na mahilig mambiktima ng sanggol at buntis. May isang beses nga na nilipad ako habang nakikipaglaban. Pero walang ni isang nagtagumpay na makatakas sa akin. Malupit itong lolo mo eh. Mambibiktima ka. Halika, putulang kita ng pakpak at gilitan ng leeg. Yan ang palagi kong sinasabi kapag may nilalang na makikita. Salaysay ni Lolo Empleo. Ngunit hindi pa roon ito natapos. Yung lolo mo, si Narding, nako, palaging umiiyak dahil aalis ako ng gabi. Tapos bukas na uuwi. Alam mo naman ang lolo mong yun iyakin. Manang-mana sa nanay niya. Sinubukan kong isama sa lakad ko. Pero kumarepas ng takbo pa uwi. Unang daing pa lang ng aswang, naiihi na yon. Natatawa pang dugtong ni Lolo Empleo. Yun nga po yung sabi ni Papa Mikmik eh. Malambot na malambot daw si Lolo Narding. Mabilis umiyak tapos mas pipiliin pang magpatawad kesa lumaban sa tuwing aapihin. Abay oo, ilang beses na akong pinatawag ng guro dahil buong araw umiiyak sa klase. Sinundot ng kaklase sa puwet. Doon sa ilalim ng upuan. Humagulgol kagad. Akala ko nga binabae. Buti hindi naman. Nakapag-asawa tapos nag-anak. Pero bilib din ako sa Lolo Narding mo. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Kasi ang lihim ng aking katauhan bilang manunugis ng aswang, hinding-hindi niya ipinaggalat. Siya sana ang papasahan ko ng mutya para may pagpatuloy ang pagtatanggol ng kapwa sa mga aswang. Kaso hindi pinalad. Maagang binawi ng may kapal. Ang papamikmik mo sana kaso umayaw. Natakot na baka hindi kayang paglingkuran ng mutya. Hindi ko naman maipipilit dahil hindi gagana ang mutya kung napipilitan ang magtatangan. Ikaw, Dasyo, gusto mo bang matutunan ang bagay na ito? Kahit matanda na ako, marunong pa akong magturo. Wika ni Lolo Empleo. Ay, wag na lang po. Wala naman akong alam sa bagay na yan eh. Tapos mahina rin ang utak ko sa pag-intindi. Mapapagod lang po kayo sa kakaturo. Apo, mas madaling ang intindihin ang bagay na ito kung gugustuhin mo talaga. Pero sige, baka magbago pa ang isipan mo. Mahaba-haba pa naman ang ilalagi mo dito sa bahay. Ano, tutulungan ba kitang magugas ng pinggan?
Hindi na po. Kaya ko na to. Magpahinga na lang din po kayo at mag-aalas 8 na pala. O sige po ha. Medyo sumasakit na rin itong bende ko kapag napapahaba ang pagtayo eh. Inaantok na rin kaya mauuna na ako sa pagtulog. Ikaw na lang din ang magsara ng mga bintana pagkatapos magpahinga ka na. Opo, Lo. Yung ilaw po ba? Papatayin din o hahayaan lang na nakasindi? Sa loob oo. Sa labas hayaan mo lang. Para kung sakaling may kaluskos at kalabog, makikita natin kagad. Bili ni Lolo Empleo. Nang pumasok na ng kwarto ang matanda, minadali na ni Dasyo ang pagliligpit ng mesa at paghugas ng pinggan. Medyo nanibago ito sa paligid dahil sobrang tahimik. Ni wala man lamang naririnig na kaunting ingay mula sa labas. Hindi katulad sa pinanggalingang syudad na hanggang alas 10 ng gabi ang karaoke sa katabing tindahan. Matapos sa kusina, isinara na ang mga bintana, pinatay ang ilaw, saka nagpunta ng kwarto. Dahil hindi pa nakakaramdam ng antok, kinuha niya ang dalang libro at nagbasa. Nang maburyo ay nilabas ang dikipad na cellphone at naglaro. Hindi na namalayan ang oras. Pasado alas 11 nang tignan ni Dasyo ang orasan. Mabigat na rin ang katawan buhat ng antok. Ibinaba ang cellphone at saka nagdalukbong ng kumot para makatulog. Makalipas lamang ang ilang sandali, napamulat ng maramdamang may dumapo sa bubong. Malakas ang kalabog ng yero, kaya't nagising ang inaantok na diwa. Pinakinggan niya ang sumunod na ingay. Kinakalmot ang yero. Kinilabutan na rin matapos marinig ang kakaibang daing. Napabangon ito. Dahan-dahang lumapit sa pinto upang tignan ang kwarto ni Lolo Empleo. Nakasarado kaya mag-isa niyang sinalo ang takot. Babalik na sana ng higaan para magtalukbong na lamang ng kumot. Nang lumabas ang matanda at sumenyas sa kanya na huwag mag-iingay. Sinundan na lamang niya ito ng tingin habang papunta ng kusina at pagkabalik. Meron ng dalang itak. Dito ka lang apo. Lalabas muna ako para itaboy ang malaking ibon sa bubong natin. Ano ba nang mangyari? Huwag kang susunod sa akin. Dito ka lang talaga. Wika ni Lolo Empleo. Napatango na lamang si Dasyo at sinunod ang bili ng matanda. Nangangamba rin ang binata sa posibleng kahinatnan nito. Dahil mag-isang lumabas. Gustuhin man niyang sundan subalit pinangibabawan ito ng takot. Naghintay na lamang sa kalalabasan. Ilang sandali pa. Nawala na ang kaluskos subalit ang matinding amoy. Labis pa rin ang pag-alingasaw. Nakita ni Dasyo si Lolo Empleong kinakalaban ang maitim na nilalang. Meron itong mahahabang kuko at tila ibon ang wangis subalit may hubog ng tao. Sa kabila ng nararamdamang kilabot, humanga ito sa pinakitang husay na matanda sa pakikipaglaban. Pinigilan ang nilalang na makalipad sa pamamagitan ng pagbutas at pagtaga ng mga pakpak. Napaluhod na lamang ito matapos saksakin sa tagiliran ng 2 beses. Paglipas ng ilang minuto, humandusay na lamang ito. Hindi makapaniwala si Dasyo sa nakita. Dito lamang napagtanto na totoo ang kwento tungkol sa aswang. Kaya ng gabing yun, hindi nakatulog si Dasyo sa labis na pag-iisip. Samot-sari ang nararamdaman buhat sa nasaksihang labanan ni Lolo Empleo at ng aswang.
Sigurado siyang paulit-ulit na kinalmot ng nilalang ang matanda at makailang beses din itong sumubok na kumagat. Akala pa nga nito na sugatan na ang balikat ng lolo noong dumamba ang halimaw, ngunit nang pumasok na ng tahanan, walang ni isang galos sa katawan ng matanda. Nakangiti pa ito sa kanya. Naging palaisipan tuloy sa kanya kung gaano kahiwaga ang tanga nitong mutya. Dahil dito, nagsimula na itong magtanong. Kinabukasan habang nasa hapagkainan, hindi napigilan ni Dasyo na ilihis ang usapan. Hindi na matahimik ang kalooban. Nahihiwagaan ito sa batong tangan ni Lolo Empleo. Lolo, talaga po bang makapangyarihan yung bato na yun? Kagabi po kasi, nakita ko kung paano kayo kinalmot ng aswang. Pero hindi ka naman nagkasugat. Hindi ko nga narinig na umaray kayo eh. Saka paano nyo nagagawa yun? Nagrereklamo nga po kayo kung matagalan sa pagtayo. Pero kagabi, napakaangas nyo. Wika ni Dasyo. Natuwa si Lolo Empleo sa sinabi nito. Matapos ay sinagot ng maayos. Sabi ko naman sa iyo, Apo, higit pa sa inaakala mo ang kaya ng mutya. Sa pisikal ko bilang tao, mahina na talaga ako. Kaya hindi kayang tumayo sa loob ng mahabang oras. Pero kapag tinawag na ng tungkulin, nawawala lahat ng iniinda dahil ang atensyon ay nasa pagpuksa ng aswang. Alam mo ba na sa edad na ito pa lamang ako nakaranas ng pananakit ng katawan dahil din dito sa kapangyarihan ng mutya. Tapos ang sinasabi mo na hindi ako nasusugatan, hindi nasasaktan sa kabila ng pag-atake ng nilalang. Kagagawan din yon ng bato. Nagtataglay ito ng kabal para hindi tabla ng anumang bagay na matalim ang taong nagtatangan. Hindi lang yun na po. Kaya din itong magpalago ng negosyo at nagbibigay kasaganahan sa buhay. Pero ang pinakagusto ko sa mutyang ito, kaya ka nitong gawing hangin. Yung tipong hindi ka makikita ng kalaban, kaya ang kalalabasan matatalo mo kagad. Salaysay ni Lolo Empleo. Napanganga na lamang si Dasyo sa nalaman. Tila nakaramdam ng kagustuhan sa bato. Ngunit hindi niya muna pinairal dahil alam niyang hindi magiging madali. Napansin naman ito ni Lolo Empleo. Ngunit hindi gaanong pinunas sa kadahilan ng mahihirapan ang apo kung ora-oradang ipapakilala sa mundo ng lihim na karunungan. Bilib din siya sa pagpigil nito sa sarili, kaya napapaisip na sa halip dalhin sa libingan ang tangan, ipapamana na lamang sa apong kaharap. Damang-dama niya ang puro at dalisay na puso ng binata, kaya nasisigurong mapapabuti ang mutya kung sakaling maiwan sa kanya. Matapos ang seryosong usapan, nilibang ni Dasyo ang sarili sa panonood ng palabas sa telebisyon. Hindi na rin ito inistorbo ni Lolo Empleo na mag-isang umakyat sa silid kung saan namamalagi ang alagang si Kugas. Dinalhan niya ito ng makakain. Sa kalagitnaan ng panonood ng palabas, napansin ni Dasyo na ang boteng nasa altar ay kumukulo ang laman. Sa paggalaw nito, akala pa niya ay may lindol. Nang hindi pa rin matigil, nilapitan niya at napansing dahan-dahang nauubos ang likido sa patuloy na paggulo. Nagtataka na ito. Kinakabahan. Hinanap si Lolo Empleo pero wala sa kwarto. Napakamot na lamang siyang humarap sa altar. Pinanunood ang bote na makalipas ang ilang sandali. Naubos na ang laman. Bakit ganun?
Kumulo bigla tapos naubos lang din. Grabe, ano pa bang hiwagang nakatago sa bahay na to? May makapangyarihang ba to? Tapos may likid dong kumukulo na hindi naman isinalang sa apoy. Wika ni Dasyo sa sarili. Naguguluhang bumalik na lamang sa panonood ng telebisyon. Makalipas ang 15 minuto, bumalik si Lolo Empleo na napatingin kagad sa altar at sa labas. Apo, may dumaan ba? Naubos ang lana rito ha? Yun nga din yung pinagtataka ko, Loy. Kumulo bigla yung laman tapos naubos lang din. Bakit nagkaganon? Gagawan din po ba yan ng batong mutya? Hindi apo. Gagawa nito ng nilalang. Ang pagkulo ng lana ay indikasyon na merong aswang na napadaan o umaaligid sa walapit. Ikaw ba? Napansin mo bang may dumaan? Hindi ko nga din po napansin. Nakatuto kasi ako sa panonood eh. Wika ni Dasyo. Sinilip ni Lolo Empleo ang labas subalit kaliwat kanan na niyang tinignan. Wala namang napansing maaaring paghinalaan na aswang. Bumalik ito sa loob. Kinuha ang tungkod at naglibot sa kalapit na bahay-bahay. Nang makita ng kakilala, napahinto at nag-usap. O pare, may babae rito kanina. Ewan ko kung anong gagawin nun. Pero binigay mo sa akin na lana. Kumulo, wala namang dumaan dito kundi ang babaeng yun lang. Kaya hinala rin yung itsura. Nasulyapan ko lang ang bilis ng pagakbang. Mailap din dahil lang may makasalubong. Lumihes, iba na ang kutob ko sa panahon ngayon. Naalala mo pa ba noong nakaraang may dumaan ding aswang? Parang sunod-sunod na. Ano sa palagay mo pare? Alam mo naman pare na wala akong sinasanto pagdating sa bagay na ito. Subukan lang niya o ilan man sila namang biktima dito malapit sa atin. Nako, hindi ko sila uurongan. Bagong hasa pa naman ang mga ita ko sa bahay. Tugon ni Lolo Empleo na sinundan pa ng mahinang pagtawa. Huwag ka rin mag-alala pare. Dating gawin mo rin. Kapag may nakita akong padaan-daan dito, sasabihin ko para ma-action ng kagad. Sa panahon pa naman ngayon, marami-rami ang kakabagong panganak. Mangilang-ilan din ang buntis. Yan din ang nakita kong rason kung bakit ninarayo tayo ngayon. Pero hindi bali na. Nandito pa naman ako. Haharangin natin ang mga pesteng yan. Matanda na ako pero wag nila kamo kung susubukan. Hangarin ako sa tibay ng buto mo pare. Lagpas 100 taon ka na. Pero parang nasa 60 taong gulang pa lang. Iba talaga kapag pinagpala ng Diyos at ng kalikasan. Wika ni Mang Oryo. Natawa na lamang si Lolo Empleo sa sinabi ng kaibigan. 30 taon ang tanda niya kay Mang Oryo. Ngunit parang magkaedad lamang sila dahil sa pisikal niyang kaanyuan. Sabay silang naglibot-libot. Nagbabaka sakaling makahanap ng bakas ng dumaang pinaghihinalaang aswang. Ngunit dahil wala, kanya-kanya na lamang sa pag-uwi ang dalawa. Kamusta ang lakad, Lolo? May nahanap ka po ba sa labas? Wala po. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na huwag kang basta-bastang magtitiwala sa kahit na sino. Lalo pat madalas na nabibiktima ang hindi nag-iingat. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi po ba mapagkakatiwalaan ng mga tao sa lugar na ito? Hindi ang mga tao dito kundi ang mga nagbabalat kayong dumarayo sa lugar na ito. Baka matulad noong mga nakaraang taon na kunwari may hihingin. Tapos babalikan sa pagsapit ng gabi para biktimahin. Aswang pa rin po ba ang usaping ito, Lolo? Pasensya na po kayo ha. Naninibago po talaga ako eh.
Hayaan mo na po. 2 buwan kang mananatili rito. Kaya sanayin mo na ang sarili mo sa ganitong bagay. Saka oo, tungkol pa rin sa aswang usaping ito. Tandaan mo po, ang aswang ay tao rin. Kung mapanlin lang ang tao, mas lalo ang nilalang na yan. Itatak mo yan sa isipan mo. Bili ni Lolo Empleo. Napatango na lamang si Dasyo. Bigla itong nangamba. Ngunit sinigurado naman ni Lolo Empleo ang kaligtasan. Kaya kahit papano ay napanatag ito. Nang sumapit ang gabi, hindi mapakali si Dasyo na kagad nagsara ng mga bintana at pinto. Pasilip-silip pa sa labas. At sa tuwing may mapapadaan ay nagtatago. Pinuna naman siya ni Lolo Empleo nang mapansin. Aba po, hindi mo kailangan maging ganyan. Diyos ko, nagmukha kang ewan sa ginagawa mo eh. Wika ni Lolo Empleo. Ilang sandali lang ako sa banyo. Pero paglabas ko nakasara na ang lahat ng mga bintana. Hindi ito ang ibig kong sabihin na po. Ang gusto ko lang naman iparating. Huwag madaling maniwala at magtiwala. Saka hindi tayo madaling mapapasok ng mga nilalang na yan. Na may masamang hangarin. Dahil sa mutsako. Kung makalapit man sila hanggang bakuran lang, hindi aabot dito sa loob. Itigil mo na yan na para kang ano. Dagdag ni Lolo Empleo. Natatawa ito kaya nahiya naman tuloy si Dasyo. Ginausap na lamang ang apo. Ipinaliwanag ng mabuti ang kasalukuyang ganap sa lugar patungkol sa muling pagpaparamdam ng mga aswang. Sa hinaba-haba ng paliwanag, naintindihan din ng binata. Sa oras ng pagtulog, napahimbing ang dalawa. Nasa katabing mesa ng higaan ang mutya na hinubad ni Lolo Empleo mula sa pagkakakwintas. Nagbigay na ito ng senyales ngunit hindi kagad napansin. Ang kalapit na bahay na nasa hindi kalayuan, dahan-dahan ang pinunteriya ng aswang. Mabuti na lamang ginising ng pagkaihi ang matanda, kaya't napansin ang hudyat ng tangang mutya. Nagmamadali itong nagpunta sa banyo upang makaihi. Pagkatapos ay kumuha ng patalim, saka lumabas. Dahil sa ingay na mga yabag ni Lolo Empleo, nagising si Dasyo at nang makitang lumabas siya, tuluyan ang nawala ang antok dahil naglalaro na sa isipan ang aswang. Samantala, hindi lang pala si Lolo Empleo ang nakapansin sa aswang. Maging ang kaibigang si Mang Oryo na nasa katabi lamang na bahay. Nagpang-abot pa sila. Oy pare, mabuti at nandito ka. Ayaw ng aswang. Napakatindi ng amoy na nagawa kong gisingin. Akala ko may nasusunog. Aswang la pala. Mabuti napansin mo. Halika pare, magtulungan tayo, total nandito ka rin naman. Sa likod ka, sa harapan naman ako. Wika ni Lolo Empleo. Sa pagtutulungan ng dalawa, mas napabilis ang pagpuksa sa nilalang. Naging maingat din si Mang Oryo dahil kumpara kay Lolo Empleo, mas madali siyang magkasugat. Hindi na rin pinatagal pa ng matandang antingero ang buhay ng aswang. Pinagsasaksak hanggang sa masiguradong wala ng buhay. Oy pare, may sugat ka sa braso. Nako, gamutin natin yan bago pa lumala. Wika ni Lolo Empleo. Dinala ng matanda sa tahanan si Mang Oryo at doon ginamot. Gamit lamang ang lana na siya mismo ang gumawa. Napabuti ang kalagayan. Ang importante, hindi nagdagumpay ang aswang pare.
3 buhay ang nailigtas ngayong gabi. Ang ina, ang bata sa sinapupunan, at ang isa pang sanggol na ilang araw lang mula nung maipanganak. Yun nga ang importante, Oreo. Saan ba kasi namumugad ang mga aswang na yan? Nang mapuntahan at sa sarili nilang lungga puksain. Napeperwisyo at nalalagay sa alanganin ng buhay ng mga tao sa atin. Lolo, maiba po tayo. Kung napatay niyo po yung aswang, nasan yung katawan nila? Iho, dahil ligpit na namin ng lolo mo, wala nang dapat ipag-alala dahil wala na yung banta sa atin. Ang problema lang, baka may aatake na naman sa susunod na mga araw. Maging alisto na lamang talaga tayong lahat. Kung may kahina-hinala o may maamoy, kikilos kagad. Sa tingin ko nga, mas mapangahas sa mga aswang ngayon kumpara sa mga nagdaan. Wika ni Lolo Empleo. Matapos ang pangyayaring yun, naging bantay sarado na ang 3. Ang nakasanayang pagubad ng kwintas na mutya sa tuwing matutulog. Binago na ni Lolo Empleo para madaling makaresponde kung sakaling magbibigay ito ng sinyales. Si Mang Oreo naman, natutulog ng maaga at gigising tuwing 11:00 ng gabi para magmanman sa paligid. Habang si Dasyo naman, alisto na kahit may hinang kaluskos na papatayo na. Sa paglipas ng mga araw, naging payapa ang lugar. Wala pang bakas ng aswang ngunit hindi nagpakampante si Lolo Empleo. Nang sumapit ang hapon, hindi inaasahang masusubok si Dasyo ng may aling lumapit sa kanya. Habang nagdidilig ng halaman sa bakuran, maayos naman ang pananamit ng babae na hindi masasabing pulubi. May kaunting kolorete pa nga sa muka. Nagtanong ito ng direksyon sa binata. Iho, pupunta akong sitio 2. Saan ba ako dadaan? Nalilito na kasi ako. Kanina pa ako pabalik-balik. Sitio 2 po ba? Teka lang po Tugon ni Dasyo. Inilala ng binata ang sinabi ni Lolo Empleo patungkol sa mga sitio ng lugar. Matagal siyang nakasagot dahil nakalimutan. Habang nag-iisip, unti-unti niyang napansing may nangangamoy. Napalingon pa ito sa pag-aakalang may dumi sa paligid. Ngunit wala naman. Nang mapatingin sa ale, dito na siya nagtaka dahil doon ang gagaling ang masangsang na baho. Napakunot na lamang ang noo ni Dasyo dahil nang magtama ang kanilang paningin, baliktad ang refleksyon sa mga mata nito. Kagad siyang lumayo. Gayon din ang ale na naintindihan ng kilos niya. Kumaripas pa ito ng takbo. Apo, ayos ka lang ba? Parang masama ang hangin dito May dumaan Lolo, tama ka nga po. May dumaang isang ale. Tapos baliktad yung refleksyon ko sa mga mata niya. Nangangamoy rin po siya. Tugon ni Dasyo. Pinapakain ko si Kugas. Naramdaman ko ang presensya ng aswang kaya nagmamadali akong pumunta dito. Swerte lang siya dahil hindi ko naabutan. Ano bang sinabi niya sa'yo? Nagtanong po kung saan daw ang sitio 2. Hindi ko nasagot dahil nakalimot ako Tumakbo siya sa bandang doon nang mapansing nahalata ko. Hindi na siya mararamdaman ng mutya. Paniguradong nakalayo pero alam ko ring babalik yon. Ganyan ang estilo nila. Nangyari na ito maraming beses dati. Ang kakapal lang ng apog na ulitin ngayon. Mabuti at nagtanda ka sa sinabi ko. Apo, maging alisto lang talaga para maging ligtas. Dito ka lang.
Sasadyain ko lang si paring Oreo. Wika ni tandang empleyo. Pagkaalis na matanda, itinigil ni Dasyo ang pagdidilig at pumasok ng tahanan. Kahit wala na ang ali, nanginginig pa rin siya. Bagong-bago sa kanya ang pangyayari kaya gano'n na lamang ang reaksyon. Pagsapit ng gabi sa bahay nila, tumambay si Mang Oreo. Napag-usapan ng magkaibigan na ibalik ang dati nilang gawin. Noong araw sila din ang magkakasama kapag may tutugising aswang. Sa kabila ng agwat ng edad, nagkakasundo pagdating sa ganitong usapan. Pasado 10:00 na makatulog ang lahat. Payapa ang gabi ng mga sumunod na oras. Ngunit habang lumalalim, kumalampag sa bubong ng kabilang bahay ang aswang. Gawa sa nipa ang bubong nito, kaya kagad tumagos ang naghahabaan nitong mga kuko. Si Lolo Empleo na napansin ang pag-init ng tangan, nagmamadaling bumangon at ginising si Mang Oreo. Tinignan nila ang mga kalapit na bahay at nang makita ang kinalalagyan ng nilalang, wala na silang sinayang na oras. Nag-unahan sila sa pagpunta doon. Nang makalapit, hindi na pinatakas ang mapangahas na aswang. Naalerto naman ang nasa loob ng tahanan na nagising matapos mapansin ang kaguluhan. Merong buntis kaya't pinunteriya ng aswang. Nang sandaling ito, hindi lamang sina Lolo Empleo at Mang Oreo ang pumuksa. Nakisali na din ang 2 lalaki ng pamilya ng sanay biktima. Halos magkagutay-gutay na ang kabuuan ng nilalang. Mabuti na lamang at inawat. Tama na. Hindi natin kailangang pagpinupinuhin ang katawan ng aswang na ito. Patay na yan. Hindi na muling mabubuhay. Marami naman pala kayo sa loob. Bakit hindi nyo kagad napansin? 10 oras na kasi ng gabi. Napalalim na ang pagtulog namin eh. Mabuti na lang nandiyan kayo. Maraming salamat po ah. Abay, mag-i-alis na ba kayo? May kasama kayong buntis. Paano kung hindi namin napansin ang aswang? Malamang mawawala ang buhay ng batang nasa sinapupunan. Malas pa kung pati ang ina madamay. Magpalitan kayo. May matutulog. May magbabantay para maging ligtas. Hindi yung lahat kayo may himbing. Paano kung kayong lahat ang punderya? E di lahat kayo patay. Pasensya na po talaga kayo. Hindi na mauulit. Magtatanda na po. Tama na ang pagtatalo. Ang mabuti pa, asikasuhin natin ang katawan ng aswang bago pa mangamoy ng husto. Wika ni Lolo Empleo. Pinagtulungan nilang mailigpit ang bangkay. Pagkatapos ay kanya-kanya na rin sa pag-uwi. Ngunit bago yun, binilinan muli ni Lolo Empleo ang mga lalaking pangalagaan at proteksyonan ang kasamang buntis. Tumango naman ng mga ito kaya napanatag na rin ang kalooban. Kinabukasan, si Mang Oreo na ang nagbahay-bahay para pagsabihan ang mga pamilya. Lalo na yung may mga buntis at sanggol na miyembro. Binalaan niya tungkol sa aswang. Meron namang naniwala at seryosong tinanggap ang babala at paalala. Ngunit meron ding tumawalang dahil sa kanaraw maniniwala kapag sila na mismo ang nakakita. Aba, edi sige. Hindi naman ako mamimilit. Pero walang hingian ng tulong kapag kayo ang pinuntirya ng aswang. Ayaw nyo palang maniwala. Ha? Pues, tignan natin. Wika ni Mang Oreo sa sarili habang naglalakad papunta sa tahanan ni Lolo Empleo. Ayos lang po ba kayo, Manong?
Parang nakahanap kayo ng gulo ah. Sino ba naman ang hindi magagalit? Ikaw na nga itong tumutulong. Ikaw pa ang pinagmumukhang masama kesyo nagkakalat ng pekeng balita. Matanda na raw ako, bakit hindi na lang manatili sa bahay at makinig ng totoong balita sa radyo? Abay, tignan na lang talaga natin sa oras na sila ang maaktuhang biktimahin ng aswang. Wala talagang tulungan. Ikaw naman, Oreo. Nagagalit ka kagad. Pamilya ba yan ni Carlos? Nako, wag mo nang pag-aksayahan ng oras. Matigas talaga yan. Kahit noon pang kapanahunan ng yumaong lolo niyan. Mas matigas pa kesa sa buto. Akala mo kung sinong matapang. Basta pare, patikimin mo ang pamilyang yan. Kapag sila ang inatake ng aswang, wag mo kagad tulungan. Tignan natin kung hanggang saan yung yabang nila. Ipinagmamalaki pa ang baril na galing din naman sa nakaw. Pinakitaan pa ako. Akala siguro nila nakakatakot. Nakakatawa pa nga eh. Tama na yan. Baka mamaya tumaas ang presyon mo. Hayaan mo lang sila. Matatauhan din ang mga yan. Bahay ba tayo pare? Noong isang araw ko pa ito naisip. Alam mo naman na isang hakbang na lang tayo sa ating kamatayan. Kanino mo ba ipapamana ang butya? Kay Dasyo mo ihabilin. May tiwala ko sa batang ito. Uy, bakit naman po ako? Nananahimik lang ako dito eh. Wika ni Dasyo. Diyan din naman pupunta ang lahat pare. Pero hindi pa handa si Dasyo. Huwag lang nating mamadaliin dahil baka magtampo ang mutya. Hinay-hinay lang tayo. Wala namang nagmamadali. Kung sa bagay. Pero boto ko dito sa apo mo. Ilang araw pa lang siyang narito at nalantad sa pangyayari tungkol sa aswang. Pero makikitaan mo naman ang tapang. Hindi nga lang naipakita ng maayos dahil may takot pa. Ito namang si pare. Huwag na muna nating pag-usapan ng bagay na yan. Kailangan pa ba eh? Wala na akong mapag-iiwanan kundi siya lang. Huwag lang sa ngayon dahil alanganin pa. Uhubogin na muna natin sa pagiging saksi sa mga pangyayari at mangyayari pa. Wika ni Lolo Empleo. 5 araw ang lumipas. Bumalik naman muli sa normalang paligid. Ngunit sa kabila nito, laman pa rin ng usap-usapan ang mga nagdaang pambibiktima ng aswang. Lalo na yung huling pamilyang pinagtangkaan ng nilalang. Kumalat sa buong lugar na umani ng iba't ibang reaksyon. Ang mga naniwalay nakaramdam ng pangamba at takot. Ngunit meron pa din namang ayaw pang maniwala dahil gusto munang masaksihan ng mismong mga mata. Sa kasalukuyang kalagayan, hindi mapakali si Lolo Empleo. Ayon sa kanya, baka nagpapalipas lamang ng araw ang mga aswang at aatake na naman. Naranasan na niya ang ganitong sitwasyon. Hindi man sa mismong lugar nila ngunit para sa kanya. May posibilidad na mangyari ito sa kanila. May isang beses na napadayo siya sa probinsya ng mga kaibigan. Noong kabataan, na ginagambala din ng mga nilalang. Matapos makapangbiktima, magpapalipas muna ng panahon sa kamuling manggugulo. Malala yung nasaksihan niya na ikinabahala ng maranasan sa kanila. Ang lalim po ng iniisip ni Lolo ah. Mas malalim pa sa paliguan ni Kugas. Wika ni Dasyo sa lolo na kanina pa napapaisip. Naalala ko lang apong nakaraan. Maraming beses na akong napasabak sa panunugis ng mga aswang. Kaya may ideya na ako sa maaaring kahinatnan. Tignan mo, masyadong tahimik pa ngayon. Nangangamba ako na baka naghihintay lamang ng tiyempo ang mga aswang.
tapos merong sasalakay sa atin. Hindi sila sabay-sabay kung umatake, pero pwedeng maging sunod-sunod. Marami pa naman sa ating kapitbahay ang buntis at kawawa ang mga sanggol kung matadamay. Ganyan po ba talaga kapag may tangan, Lolo? Parang kargo mo yung lahat eh. Mangangamba ka sa mangyayari tapos mag-iisip ka ng paraan para mabilis ang pagtataboy. Mabigat na nga ang responsibilidad. Mas bibigat pa. Sinasabi mo bang natatakot kang sumunod sa yapak ko? Napapasabi lang naman, Lolo. Pero parang gano'n na rin po. Noong una mong sinabi sa akin yung tungkol sa hiwaga ng mutya, nahalina ako. Tapos parang gusto kong mamana kaagad. Pero ngayong nakikita ko na at naiintindihan ang ibig sabihin ng tungkuling ito, mukhang hindi ko po kaya. Paano mo namang nasasabi na hindi mo kaya, gayong hindi mo pa nasusubukan? Sa panunod pa lamang sa inyo, Lolo, sumusuko na po ako eh. Paano pa kaya kung ako na yung nasa posisyon nyo? Hindi po ba? Daig mo pa ako sa lalim ng pag-iisip Pero may punto ka naman. Hindi talaga biro ang maging isang antingero. May kakibat na mabigat na responsibilidad. Kung hindi mo kayang panindigan, wala rin. Ay nako, wag na nga natin itong pag-usapan. Akin na ang mga nakuha mong insekto. Ako na ang magpapakain kay Kugas. Pumunta ka na lang ng kusina para makapagluto. Wika ni Lolo Empleo. Napangiti naman ang matanda nang marinig ang opinyon ng apo tungkol sa nasasaksihan ito sa kanya. Hindi niya lubos akalaing may pinagbanahan ang ugali. Ganon na ganon siya. Noong nagsisimula pa lamang aralin ang mga bagay sa lihim na karunungan. Urong-sulong ang pagpapasya noon ni hindi maayos ang plano. Ngunit kalaunan naging maayos ang takbo na umabot na nga sa puntong ito, kung saan malapit nang magretiro. Kugas, sa tingin mo ba magbabago pa ang pananaw ni Dasyo sa nakikita niya sa akin? Gusto ko siyang habilin ng mutya mo. Tulungan mo nawa ang binatang yon na makabuo ng konkretong desisyon. Wika ni Lolo Empleo sa balintong nakaharap. Nang nasa hapagkainan na sila, pasado 6:00 pa lamang, napansin ni Lolo Empleo na may padaan-daan. Isinawalang bahala niya noong una, ngunit habang tumatagal, naging kahina-hinala. Nang pakiramdaman ng tangan, dahan-dahan itong nag-init. Pawala-wala, sumasabay sa kilos ng lalaki sa labas. Nang hindi na makatiis, lumabas siya para matignang mabuti. Ngunit nagmamadali itong umalis. Kinutuban na si Lolo Empleo sa galaw nito. Lolo, may problema po ba? Halina po kayo sa mesa. Tapos na ako magsandok. Apo, napansin mo ba yung dumaang kanina? Yung lalaking nakaitim? Yung matangkad po ba? Dumaan siya kaninang umaga eh. Tapos kaninang bandang 3:00. Wika ni Dasyo. Napailing na lamang si Lolo Empleo dahil ng mga oras na yun. Wala siya sa tahanan. 2 beses itong nagpunta sa kabilang lungsod dahil inaasikaso ang pensyon at iba pang bagay. Bilisan na lamang natin kumain dahil mukhang may mangyayari na namang pambibiktima mamaya. Wika ni Lolo Empleo. Ilang oras lang ang dumaan. Saktong natutulog na ang karamihan. Kumilos na ang aswang na kanina pang umaga pabalik-balik sa lugar.
Iniwasan na nitong dumaan sa tahanan ni Lolo Empleo dahil napansing may tangan ang matanda. Tahimik itong umatake sa sanggol na mahimbing nang natutulog sa kuna. Nagulat naman ang ina dahil umiyak na lamang ito bigla. Maging ang tatay ay walang ideya sa nangyayari. Kahit anong pagpapatahan ay hindi umuubra. Samantala, hindi mapakali si Lolo Empleo sa kanyang inuupuan. Pakiramdam niya ay may nangyayaring masama ngunit wala pa namang senyales ang mutyang tangan. Pinalipas muna ang sandali. Ngunit nang hindi na makayanan, lumabas ito para masuri ang paligid. Lolo, anong oras na po lumalabas pa rin kayo? Tanong ni Dasyo. Sumunod na rin ito palabas. Apo, wala pang senyales ang mutya pero pakiramdam ko merong masamang nangyayari. Hindi ko alam kung nababaliw na ako. Kakaisip sa sitwasyon o sadyang totoo ang nararamdaman ko. Aba, ewan ko na. Baka wala naman po talagang nangyayari sa mga oras na ito. Baka gawa lang po yan ng labis niyong pag-isip. Sana nga ganyan lang, Apo. Halika na, samahan mo ko. Maglibot muna tayo sandali. Lolo, masyado na pong gabi para maglibot. Baka mamaya ano pong makasalubong natin dyan. Ayos lang kung aso pero paano kung ibang nilalang? Nakalimutan mo yatang may proteksyon tayo, Apo. Tara na, saglit lang naman. Gusto ko lang makasiguro. Pahawak na lang din ako dahil baka mawalan ako ng balanse. Wika ni Lolo Empleo. Walang salitang sumunod na lamang si Dasyo. Nangangamba rin ito dahil nagrereklamo ang lolo niya ng pananakit ng tuhod. Paika-ika itong naglalakad. Pagkarating sa unahan, nagmungkahi itong bumalik na lamang sila. Ngunit ayaw ng matanda. Dahil ayaw ni Lolo Empleo, nagpatuloy sila hanggang sa umabot sa pinakadulo ng sitio. Dito na nahanap ang aswang na kasalukuyang gumagapang sa damuhan. Nandito ka lang palang lintik ka. Kaya hindi naaamoy ng mutya dahil malayo na. Patay ka sa akin ngayon. Lolo, hindi po ganong maayos yung tingdig ninyo. Huwag nyo nang pilitin. Baka kayo pa yung mapuruhan sa halip na yung aswang eh. Hindi yan, Apo. Kaya ko to. Dito ka lang at ako nang bahala sa aswang na yan. Wika ni Lolo Empleo. Kagat-kagat ni Dasyo ang daliri habang nakatingin sa lulong hinahamon na ang aswang. Nagawa naman itong makailag. Ngunit natumba makalipas ang ilang sandali. Nanginginig na siya sa takot at hindi kayang makita ang lolong hinahamak ng nilalang. Kaya naman nilunok ang takot at lumapit. Kinuha niya ang itak na nabitawan ni Lolo Empleo. At bago pa man mabaling sa kanya ang atensyon ng aswang, naisaksak na ang patalim. Tumago sa tiyan na naging dahilan upang humiwalay ito mula sa pagkakadagan sa natumbang matanda. Hinugot ni Dasyo ang itak at sa pagkataranta, muling isinaksak. Binawi ito ni Lolo Empleo at siya na ang tumapos sa buhay ng nilalang. Kinabukasan, abot tenga ang ngiti ni Lolo Empleo habang naghahanda ng mesa. Nang lumabas ng kwarto si Dasyo, siya pa ang naunang bumate. O Apo, maupo ka na ng makapagkape. Mainit-init pa ang tinapay. Maaga akong gumising para maabutan ng maglalako nitong pandesal. Itong kape, ikaw na ang maglagay ng asukal. Ang aga mo ngayon, Lo. May lakad ka po ba? Bandang alas 7 ka pa naman sana gigising. Paano ba naman kasi? Labis ang tuwa ko sa pinakita mong katapangan kagabi.
Damang-dama ko ang panginginig mo. Kaya laking gulat nang naglakas loob kang lumapit at kalabanin ng aswang. Napatay mo pa. Aba, malaking pagbabago yon para sa iyo, apo. Lolo naman, parang yun lang eh. Nahirapan kayo kagabi. Masakit ba yung tuhod nyo? Alangan namang hayaan kitang lapain ng aswang. Swerte naman niya kung ganun. Wika ni Dasyo. Natawa si Lolo Empleo sa sinabi ng apo. Hindi niya alam kung hanggang saan ang hangganan ng tuwa dahil sa wakas. Nakitaan na rin niya ng tapang si Dasyo. Hindi pa nga lang ganung katapang ngunit naroon na. Hindi siya makapaghintay na hubugin ito bilang tagapagmana ng mutsyang tangan. O siya po, kumain na tayo ng magkalaman ng tiyan natin. Mamaya pa darating ang biniling bigas at naubusan tayo. Ito na lang muna ang pagtiyagaan natin. Wika ni Lolo Empleo. Nang mga sumunod na araw, bumalik na sa payapa ang lugar. Marahil natunugan na malakas ang tanga ni Lolo Empleo dahil wala ni isang aswang na nagtagumpay. Ang lahi na mismo ang nagkusang umatras. Ngunit natuwa na rin si Lolo Empleo dahil maibubuhos ang oras para dahan-dahang ipakilala sa apo ang mundong ginagalawan. Noong una, may pag-aalangan si Dasyo ngunit dahil hindi niya tinigilan, unti-unting bumigay ang binata. Linggo-linggo iba-iba ang itinuturo. Hindi siya rumekta sa paghawak ng mutya. Ipinakilala muna ang samut-saring lahi ng aswang na hindi maubos-ubos. Nadagdagan pa sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay paghawak ng patalim at kung sang bahagi ng katawan dapat tirahin ang kalaban upang masigurong hindi na makakabawi. Sunod na binahagi ang iba't ibang pangontra at panglaban. Yun nga lang hindi na nagkasya ang oras. Dahil pagsapit ng katapusan ng buwan, kinailangan ng umuwi ni Dasyo dahil pasukan na naman. Pansamantala na munang nahinto ang pag-e-ensayo. Lolo Empleo, ito bang si Dasyo naging pasaway dito? Dapat ko ba itong upakan, lo? Magsabi lang po kayo. Ikaw naman, Liana. Masyado kang ano sa kapatid mo. Kung ako lang ang tatanungin, mas mabait pa si Dasyo kesa sayo. Lolo, parang ang sakit niyo naman magsalita. Akala ko ba ako ang paborito niyong apo? Dati, Maiksing tugon ni Lolo Empleo. Napasimangot na lamang si Liana. Hindi na rin nagtagal ang magkapatid dahil naghihintay ang inarkilahang sasakyan sa labas. mag-iingat kayo sa biyahe mga apo. Sa susunod na bakasyon dumito ka ulit, Dasyo, ha? Opo naman, Lo. 10 buwan lang ang lilipas, babalik din ako sa'yo. Ingat po kayo dito, ha. Mag-isa pa naman kayo. At sinong magsabing mag-isa lang si Lolo rito? Mamaya darating si Papa para siya naman ang mag-alaga. Nasibak sa trabaho. Pasaway eh. Ewan ko ba sa apo mong yun, Lo? Malaki na pero parang bata akong magpasaway. May pinagmanahan lang siguro. O siya, dumakad na kayo dahil baka abutan ng dilim sa daan. Mag-ingat kayo, ha? Dasyo, sa susunod na bakasyon muli, hihintayin kita. Katulad ng sinabi ni Liana, dumating ang apo ni Lolo Empleo na si Mikmik. Ama nila Dasyo. Ito na muna ang nag-alaga sa matanda habang naghahanda sa panibagong taon ng pasukan ng apo. At habang hinihintay na muling sumapit ang bakasyon, ibinuhos muna ni Lolo Empleo ang atensyon sa pag-aalaga kay Kugas na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng pangmalakasang mutya na tumalo sa maraming aswang.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.